Yo, what's up sa inyo mga kakwento? So, kumusta? So, sa video na to ay ibabahagi ko, i-share ko sa inyo kung paano ko po sinagutan yung mga tanong sa akin nung ako po ay dumaan ng final Japanese interview. Pero bago yan, konting paalala lang po sa mga papunta na ho dito sa Japan, sa kagaya kong trainee. So, kung kayo po ay nagbabalak, kung meron po kayo pinaplano na kayo po ay magpa-part-time job dito sa Japan kasi malaki ang kitaan o yung arubaito kung tawagin, ako na ho nagsasabi sa inyo, wag nyo kong gagawin dito yon kasi once nahuli po kayo kung kayo po ay trainee visa, malaki po ang posibilidad na kayo po ay makulong at malaki po ang babayaran ninyo at hindi lang po buwan ang abutin nyo, hindi lang po araw o linggo ang abutin nyo bago kayo mapauwi ng Pilipinas kung kayo po ay may halimbawang mahuhuli. Maaring buwan po at napakalaki po talaga ng babayaran ka. Bawal na bawal po talaga yung nagpa-part-time job dito kung tayo ay isang trainee visa or SSW lang. Kasi kung ano lang ipinirma nating kontrata sa company, yun lang po pwede natin maging trabaho dito. Pero pag ito ang magiging part-time job nyo, kung kalimbawang kayo lang nakakaalam ng mga kapwa mo trainee visa, yung kasamaan mo sa dormitory, yung kasamaan mo sa trabaho, ay pwede po ito. Kung kayo po ay meron skilled na ganito, malaki po ang kita nito pagdating sa Japan. Kasi per head po siya ay, ang binabayad sa kanya ay 1,000 yen. Pakita ko po sa inyo ha. Ayan tayo. Punta sa loob. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. Tao po. Ayan o. Diba? Ito yung mga panyasuki niya. So, yan. Pagka ganitong part-time pwede ano? Pwede yan, pwede ito ganitong part-time. Pero pag yung part-time sa mga bahay ba na nililinis, bawal ano? Bawal yan. Bawal. Mga ganito lang, mga kakilala gano'n. Huwag lang sa mga hapon, mga sumbong tayo. Ano pagka nahuli na nagpa-part-time? Yan, di ba? So uwi ka na sa Pilipinas niyan. Bago mo kulong na. Kulong muna. Oo, gano'n. Parang inilitin mo. Kasi talaga ng babayaran, di ba pagkakuan? Mahuhuli. Malaki. Naging babayaran. Pero pagka ganyan ang part-time mo, sideline mo, so pwede. Sa mga may skilled dyan, sa mga barbershop, mga barbero. Medyo last daan eh. Pag uwi na ito, may sariling barbershop na ito. dito na natuto. Nahasa. So, medyo mo yung kasamahan ko sa company at sa dito sa dormitory. Pagdating Sabado-Linggo, may mga dumarating na nagpapagupit. So, medyo maganda yung kita. So, ito mga kwento, naibahagi ko yung para kung halimbawa may mga skilled kayo na pwede kayo nyo maggupit, ayan, pwede ho rito sa Japan yan. Basta kayo lang po ang nakakaalam, ha? Huwag na po yung pupunta pa kayo ng ibang bahay, pupunta pa kayo ng ibang lugar para sa ganun. Bawal po yung talagang mag-part-time. Pero kung kayo lang ang nakakaalam, pwede. So ngayon mga kakwento, ibabahagi ko sa inyo kung paano ko po nasagot ang aking final Japanese interview. So habang sumasagot tayo ng mga itinanong sa akin noon, ay maglalakad-lakad tayo para hindi ako nakaupo lang. Minsan kasi hindi gusto ko din maglakad-lakad, kaya lang medyo mahangin. Hindi pa tayo nakakabili ng tamang gadget para sa pagbablog kasi feeling vlogger tayo. Tahimik ngayon ulit mga kakwento. Maganda panahon pero tahimik. Yung basura dito mga kakwento nakaseparate. Separate ang mga plastic, ang mga karton at mga hugas. Ganyan dito sa Japan. So, nakaseparate ang mga basura. Sobrang tahimik ngayon dito sa lugar namin. Sa tunay po mga kwento, bibihira lang po talaga yung makakita kayo ng nagkwekwentuhan, na nag-iinuman dyan sa kanto-kanto, lalong nag-iinuman sa kanto-kanto. Yung paggising mo sa umaga na mayroong marites, agad ka makikita sa kanto-kanto. Bihira po talaga dito yun. O mabibilang sa 5 daliri ko. Mag-4 na taon na po ako dito, pero wala pa po ako nakikita yung paggising ko ng mga bandang alas 7, alas 8 na nandiyan yung mga kalalakihan, yung mga kapitbahay natin yung nagkikwentuhan, nagmamarites. Wala pong ganun dito sa Japan. Bihirang-bihira ho, lalo kung kayo po ay mapupunta sa countryside. Yan. So mga kakwento, i-share ko po dito sa vlog na to kung ano po yung mga naitanong sa akin nung ako po ay naisalang na ng Japanese final interview. Ngayon, sa harapan po ninyo, pagdating nyo po sa may araw ng finals interview, meron po ko yung isang translator at yung Japanese employer na magtatanong sa inyo. So, wag ko kayo mag-alala kung kayo po ay nangangamba na hindi kayo marunong mag-Japanese, ha?
Kasi hindi na po nire-required ng mga agency na dapat marunong kayo mag-Japanese para pagdating ng final interview nyo ay marunong makakasagot. Hindi naman po ganun. Ang nire-required lang po ng mga agency ay yung Yikoshoka, yung pagpapakilala sa sarili sa Nihongo. Kasi dagdag points po yung pagkakayang-kaya nyo ipakilala yung sarili nyo sa Japanese. Kasi maiintindihan po nila kung ang edad ninyo, ang pangalan nyo, taga saan kayo, kung kayo kasal na, yung mga ganyan, mga basic mga kakwento, pwedeng yan po yung ine-require ng mga agency sa atin sa Pilipinas. Pero mga agency po talaga, yung mga nagpapaaral na muna, yung bang school muna bago bago dumating yung final interview nila. May mga school po talaga, may mga agency po talaga na ganun, na kailangan mo nilang mag-aral ng Japanese language bago sila totally maisalang sa final interview o sa kanilang mga ina-apply ang trabaho. So ngayon mga kakwento, share ko po sa inyo kung ano po yung naitanong sa akin noon, ha? So bali kayo na po bahala kung paano niyo rin po sasagutin yung mga naitanong, kung halimbawa may tatanong sa inyo at yung mga naitanong sa akin noon. So base lang po sa aking pagsagot, so hindi ko sinasabi na yun ang tama para sa inyo. So nasa sa inyo pa rin po yan kung paano niyo po ipapaliwanag sa Japanese employer yung mga sagot ninyo. So unang-una mga kwento, ang itinanong sa akin talaga, well, common naman po yung naging tanong sa akin noon. Well, kaya lang, gusto ko pa rin talaga siyang maiba. Ha? Ang unang-una pong naitanong sa akin nun ay, bakit daw Japan ang napili kong bansa at bakit naman daw napagkadami-daming bansang mas maganda, bakit Japan daw ang napili ko? Ha? Yun ang unang-una naging tanong sa akin nun. So yung nga po mga kwento, bakit nga daw Japan ang napili natin? So bali 4 ang nabigay kong sagot sa kanila. Unang-una dyan, sabi ko kasi ang bansang Japan ay isa sa mga bansang nangunguna pagdating sa mga high technology. So ang Japan po ang alam kong advanced na nangunguna pagdating sa mga technology, at alam ko makadagdag kaalaman o karunungan sa akin pag ako po ay nakapunta ng bansang Japan. Pangalawa dyan, ang sabi ko po nun ay isa po ang bansang Japan kako sa pinaka malinis na bansa at safe country. So hindi po tayo mag-aalangan na maglakad-lakad pagdating ng hating gabi, hindi po tayo mag-aalangan na magbike pag pauwi galing trabaho kung tayo pa magiging night shift, kasi alam ko po ang bansang Japan ay isa po sa mga safe country. At isa pa sa nabigay kong sagot ko sa tanong nila na bakit ka daw ba Japan, ay kasi ang Japanese people ay kilalang kilala sa pagiging marespeto sa kapwa, mababait at magagalang na tao. Isa po talaga yan ang nagpahanga sa akin kung bakit Japan ang napili kong applyan na bansa at puntahan na makapagtrabaho. At pagdating sa kultura ng Japan ay marami po akong naririnig na kakaiba, na gusto ko pong ako po mismo ang makatunghay at makaranas kung ako po ay papalarin makapunta sa bansang Japan. Yun po talaga ang naging sagot ko sa unang tanong sa akin, bakit nga daw ba Japan? So ngayon mga kakwento, kayo na po bahala kung paano nyo po sasagutin ang tanong na yan, kasi common po talaga yan, bakit Japan? So pangalawang tanong po natin, ang pangalawang tanong ay bakit mo gustong magpuntahan ng Japan? So yung una, bakit Japan? Ngayon, bakit mo gusto magpunta ng Japan? Ito mga kakwento na kung ko lang po, hindi ko lang po sinasabi na mali yung gatong sagot, kasi marami po talaga ako naririnig na ang sagot ay ganito. Bakit mo gusto magpunta ng Japan? Kasi para sa pamilya ko, may bigay ko yung pangangailangan ng anak ko, may bigay ko yung pangangailangan ng mga kapatid ko, pasuportuhan ko yung mga pangangailangan ng pamilya ko. So mga kakwento, para sa akin parang hindi ko nagugustuhan yung ganung sagot. Parang take for granted ka sa bansang Japan kaya mo gusto magpunta ng bansang Japan. Kasi ang mga Japanese mga kakwento talagang hindi po sila nagtatrabaho para sa kanilang mga kapatid, pamilya. Hindi po sila nagtatrabaho para masuportahan yung ibang tao. Ganun po ang pag-uugali ng mga Japanese. Kaya bago nyo po sagutin yung ganung tanong, pag-isipan nyo po muna bago nyo po isabi o isagot yung ganong sagot. Well, actually mga kwento, hindi po yun ang naging sagot ko na kung bakit gusto magpunta ng Japan ay dahil sa gusto ko masuportahan ang pamilya, bibigay ko yung pangangailangan nila, mapag-aral ko yung mga anak ko, mga kapatid ko, bibigyan ko sila magandang buhay, masolve ko yung financial problem nila. Hindi po yun ang naging sagot ko mga kwento, kasi alam na po ng mga Japanese yan na isa po yun ang mga dahilan natin kung bakit natin gusto magpunta ng Japan. Ang naging sagot ko po ng mga kakwento ay kung bakit kung gusto magpunta ng Japan ay para mas lalong
mapalawak ang aking kaalaman, mas lalo ma-develop ang aking kaalaman sa pagdating sa skilled. Alam ko rin ang bansang Japan ang siyang malaking may tutulong sa akin para mas lalo madagdagan ang aking kaalaman pagdating sa advanced technology, na pag dumating yung araw kako na ako ay magpo-for good na, at yung mga natutunan sa bansang Japan ay pwede kong magamit na gawin kong negosyo sa atin sa Pilipinas, na siyang pagsisimulan ko ulit ng aking panibagong yugto ng buhay. Yun po talaga ang naging sagot ko. Talagang madrama pero totoo. Natuwa sa aking hapon nun. Pangatlong tanong mga kwento, talagang nagngiti ang kami ng mga Japanese dito. Talagang anong ngiti ko ito do abot hanggang tenga. Kasi hindi ko talaga in-expect na may ganito talagang tanong. Hindi ko talaga alam na may nangyayaring ganitong tanong. So ang tanong kasi sa akin ng mga kwento ay, kung halimbawang i-hard ka na namin, sabi sa akin, kung halimbawang i-hard ka na namin, so magkano ang in-expect mong magiging sahod kada isang buwan? Sabi sa akin, siyempre isipin mo naman, wala pa yung hindi ka pa na-hire, hindi ka pa napipili, nasa-select, tapos sahod agad ang pinag-uusapan ninyo, di ba? So hindi ako naging prepare sa ganyang tanong. So siyempre, kailangan mabilis yung pag-iisip nyo eh. Sabi ko, nasa bansang Pilipinas ako, ang pinakamalaki kong sinasahod ay 25,000. Sabi ko, ngayon kung i-rate nyo po ako sa kada isang buwan ko ng 25,000, at yan na po ang pinakamalaki kong sinasahod dito sa Pilipinas, ay tatanggapin ko po yan, at yan po ang in-expect ko na maging kada buwan ko ay 25,000. Kasi alam naman po natin na pagdating sa Japan, pag kada isang buwan ay medyo may kataasan, nasa 50,000, ganyan po. Ako po kasi ang ginawa ko noon, hindi po ako lumampas ng 30,000. Talagang 30,000 pa ba ang inisip ko agad, para mas lalo silang mas hindi malaki ulo, parang ganun ba mga kwento, hindi malaki yung ulo, hindi masyadong nag-expect na ganun kalaki ang sahod niya sa Japan. Siyempre dapat down to earth tayo, di ba? Kaya kung ako sa inyo mga kwento, pag halimbawang tinanong kayo magkano ang in-expect mong sahod kada isang buwan sa bansang Japan, pagka na-experience nyo rin to, dapat wag po kayong lalampas ng 30,000. So yun lang po mas maganda yung mas mababa, mag-umpisa tayo sa mababa, pataas ng pataas. Yun po ang naging katlong tanong sa akin, yung in-expect kong sahod ko kada isang buwan. So ang talagang sinagot ko noon ay 25,000, kasi yan po ang pinakamalaki kong sinahod nung ako po ay nagtatrabaho dito sa Pilipinas, sabi ko. So hindi ko po tinaasan yung rate nila na 40,000, hindi po tumaas doon. 25,000 na po talagang sinabi ko noon, para mas madali nila ako accept na aplikante, at mas hindi sila mahihirapan na mag-isip na ganun nga, na masyadong mataas yung expectation mo sa pasahod ng bansang Japan. Ika-apat na tanong. Dito sa ika-apat na tanong mga kwento, medyo marami ang nagiging huwalay sa pagsagot ng tanong na to. So kasi ang tanong sa akin nun ay, ano ang trabaho mo? So di ba nagbigay po kayo ng isang resume sa agency, at yun ang pinagbabasehan ngayon, titignan ngayon ng mga employer, ng mga Japanese employer, kung anong nakalagay sa resume ninyo. So pagkat sinabi niyo yung trabaho niyo, ibig sabihin nandun na rin po, nakikita na po ng Japanese employer yung trabaho ninyo, kung ano yung ina-apply niyo, di ba? So ang pino-point out ng Hapon, kung ano po yung mismong ginagawa mo sa trabaho mo. Halimbawa, ganito yung mga kwento Ako po isang pintor, isa po ako spray painter. Nung tinanong sa akin, what is your work? Ano ang trabaho mo? Hindi ko sinabi na ako ay isang pintor. Alam na po ng mga Japanese yun na ikaw ay isang pintor. For example lang po alam na po ng mga Japanese yun na ikaw ay isang pintor. O halimbawa, alam na ba ng mga Japanese kung ikaw ay isang machinist? Alam na mga Japanese yun na ikaw ay isang welder. Ang pino-point out ng mga Japanese employer ay kung ano ang mismong ginagawa mo sa iyong trabaho. Yun ang pino-point out ng mga Japanese mga kakwento. Hindi po tinatanong ng Japanese kung anong trabaho mo, kasi alam na po ng mga Japanese na isa kang pintor, isa kang welder, isa kang machinist, alam na po yun, kasi nakasulot na po sa resume mo yun. Ang tinatanong, ang pino-point out ay yung kung ano ang mismong ginagawa mo sa trabaho mo. Be specific sa pagsugot na ito mga kakwento Kasi kagaya sa akin, sabi ko, ako po ay isang nagpipintura ng mga pairings ng mga pizza box, nagliliha ng mga chassis, ng mga baterya ng motor nung ako ay sa Taiwan. Yun po ang naging sagot ko. Ang pino-point out ng Japanese employer mga kwento, kung ano ang mismong ginagawa mo sa trabaho mo. Hindi niya po tinatanong kung ano ang trabaho mo anong tawag doon? Mindset, anong tawag doon? Logic ang parang logic, question mark sa logic yun
Yun ang parang nakikita kong pwedeng mong magandang maisagot sa mga Japanese employer. Kung ano ang mismong ginagawa mo sa iyong trabaho. Hindi niya tinatanong kung ikaw ay kung ano ang trabaho mo. Halimbawa, welder ka. Alam na ng Japanese yun, welder ka. Ang tinatanong ng Japanese kung ano ang ginagawa mo sa ano ang mismong ginagawa mo sa trabaho mo. Yun po ang pino-point out ng Hapon, ha? So sa mga sumasagot na what is your work? I'm a painter. Alam na ng Japanese yun kasi meron kang resume na pinibigay sa kanila na pagbabasehan nila kung ano ang kung ano ang naging trabaho mo. O yun po ang gusto kong mai-share sa mga mayroong upcoming interview, ha? So sana yung apat na yan ay kahit na medyo magulo yung paliwanag ko, nagkaroon po kayo ng idea. Hindi na po kasi ako perfect ha? Ang gusto ko lang po may bigay at may share ko lang din po yung binigay at na-share sa akin nung ako po ay nagtatanong-tanong sa mga taong nandito na. Gusto ko lang din magbahagi ng konting kaalaman sa mga nangangarap na makapagtrabaho dito sa Japan para mabago yung kanilang pamumuhay. So yun lamang po. So sana makatulong yung apat na yan. Una, ano ba yung apat na tanong sa atin? Bakit Japan? Bakit gusto mo magpunta ng Japan? Magkano ang in-expect mong maging sahod dito sa Japan? Tapos yung huli ay ano ang trabaho mo? Yun po yung apat na naging tanong sa akin nung ako po ay na-interview ng Japanese employer. Dagdag ko na lang po sa inyo, tuwing sasagot po kayo ay laging eye to eye contact at medyo naka-smile ko lagi tuwing sasagot kayo sa Japanese employer at body straight. Yan. Sa tunay po yung pong sinasabi ko sa inyo, makakatulong po sa inyo ito. Body straight po kayo, huwag kayong galaw ng galaw, tapos medyo naka-smile kayo, tapos pilitin nyo maging blooming. Yan. Sa tunay po mga kwento, wala pong halong panloloko, wala pong halong joke. Yung pong sinasabi ko sa inyo ay para po sa inyo para makatulong. Kasi ang hard lang ni Kuya ay makatulong sa mga kagaya ninyo na nangangarap na makapagtrabaho dito sa Japan, at hangad ko po talaga na kayo po ay makapunta dito sa Japan para matupad na po ninyo ang inyong mga pangarap. Magtiwala sa sarili, kumapit sa pangarap at laging manalig sa may taas sa ating Panginoon. So hanggang sa muli, salamat!